Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid. Kumusta po? Mag-live tayo. Galing tayo ng formation. So, kailangan natin ng ongoing formation para maging ma-inspire lagi sa mga katotohanan sa ating pananampalataya. Walang tigil sa pagbasa, pag-aral with the team. So, pasalamat tayo sa team natin, sa St. Michael Exorcism team na buong puso, na committed talaga para sa ikabubuti ng ating simbahan sa mga ini-entrust ng Panginoon para sa atin, no? So kailangan, no, lagi tayong nag-upgrade, no, sa mga paraan para tilang simbahan ay very effective, no? At nasa atin na yon kung patuloy ba nating pag-aralan at isabuhay yung paraan ng ating simbahan. Bakit? The church is the pillar and the foundation of truth. Anong simbahan? The church is the pillar and foundation of truth. Mababasa natin yan sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 to 16. Ang ganda, no? Very inspiring mga kapatid. Okay, dito tayo banda. So ito yung isi-share ko sa inyo ngayon mga kapatid. Maganda po ito about effective 7 habits of effective person, no? Dahil sa ating araw-araw na ginagawa, naka-influensya talaga yung mga decision natin, no? Yung decision making natin, it influences the way we act. At dahil doon, kailangan natin may self-awareness. Every moment po, kinakailangan natin yan. Dahil kapag wala yan, walang hindi, parang lang tayong wala tayong hindi, parang kalibelan tayo sa mga ordinaryong hayop. Okay? So ito po, listening to our language. Very essential po ito. Listening to our language. Kailangan pakinggan natin ang ating lingwahe, ang ating mga words, ating mga salita. Dahil minsan ay hindi na natin yung hello, good morning, good evening, So ang ating mga sinasabi hindi na bunga sa ating pakikinig, no? Not only hearing but listening. More deep yung listening mga kapatid, more deep than hearing. Yung hearing, nakikinig ka lang pero hindi ka naminaw ra ka pero wa ka mamati. Daghan mang
naminaw ron pero wa mamati sa Bisaya pa. So man ang challenge na to tanan, no? Because our attitudes and behaviors flow out of our paradigms. Ano yung paradigms mo? Ano yung underlying maps sa isipan mo? Yun ang manaig, no? Kailangan, let us listen to our language, to our paradigm, to our underlying maps. Kapag hindi tayo makinig doon, hindi tayo aware sa possible consequence sa sinasabi natin. We become irresponsible of the consequence of the words that we utter. Okay? We can often see in them the nature of our underlying maps. Our language, for example, is a very real indicator of the degree to which we see ourselves as proactive people. So balik lang tayo, no, may importante akong i-share sa inyo dito sa listening to our language. Importante po ito. Kung hindi tayo nakikinig sa ating sa ating mga salita doon, pwede gamitin ng demonyo yung ating salita na hindi bunga sa ating pakikinig, hindi bunga sa ating virtues, hindi bunga sa ating values and meaning of our lives. Ate, muli na ka? Nag-live ko? Sige, dali. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Spirit. Napian mo ka? Nag-hilot ang jupin. Ama yun, di ka mo hilot? Yeah. Sana all. Sunod, ikaw mo hilot ko. Sige, sunod te. Ha? Sige te. Kaya Sunod. Di pa nuhot ta? Oo, nagkani ako. Live na ba ka? Anduta na ay. Ay, sa tilbod. Oo. Jupin Anduta ang ay. hilot. Sige te. Sunod. Sige, sunod. Sige, sunod ha. Babay te na. Maho kang haplas. Maho kang haplas. White effervescent oil. Sige te. So yan po mga kapatid, no? Nasaan ako ngayon? So yung mga lingwahe natin, yun po yung indicator na tayo ay proactive yung response natin. Many time we are reactive. Aaminin ko din na most of the time I am a reactive person. Pero sa tulong nitong aklat na ito, no, ako talaga ako, no, I learned a lot by this book, and then I enjoyed the peace, the inner peace, no, na na-experience ko araw-araw. Ako ngayon relax na very essential talaga when we listen to our own language. Yung language natin is indicator po yun kung tayo po ba ay proactive na tao or reactive tayo. Kung puno ka pa ng galit ngayon, ay reactive ka na tao. Pero puno ka ng pasyensya at understanding at pasensya at virtue araw-araw, you fill your day with increasing your peace of mind. Hindi yan mabili. Hindi yan mabili ng pera. Hindi yan mabili ng kayamanan. Amen? So, the language of reactive people absolves them of responsibility. So, yung mga reactive na mga tao, hindi nila tatanggapin yung mga consequence sa kanilang sinasabi. Hindi yan mag-ask ng forgiveness, hindi yan makikinig, hindi gusto na
maging responsible siya sa kanyang sinasabi. Okay? That's me. That's just the way I am. I am determined. There's nothing I can do about it. Wala na kayong magawa, ako yan. Yan na talaga ako. Kayo na mag-adjust. Yun po yung reactive na tao. Huwag na kayo na mag-adjust sa sarili ko. No? Ito na talaga ako. Wala na kayong magawa sa sarili ko. There's nothing I can do about it. He makes me so mad. Dahil sa kanya, galit na galit ako ngayon. Dahil sa kanya. Dahil sa kanya. Ito yung nangyari sa akin. Dahil sa kanya. Lagi na sinisisi yung iba. Ano pa? I can't do that. I just don't have the time. Something outside me, limited time, is controlling me. So, hindi ko na yan magawa. So, hindi siya multitask. No. Sige, goodbye. If only my wife were more patient, someone else's behavior is limiting my effectiveness. Hindi ako epektibo dahil sa'yo. Hindi ako naging produktibo dahil sa'yo. So, keep on blaming others. Instead, looking at to his own lapses, looking at to his own weaknesses and shortcomings. Hindi niya makita yon. No. Kung ganito ka lang, maging effective ako. Okay? I have do it. Circumstances or other people are forcing me to do what I do. I'm not free to choose my own actions. So, para siyang nabilanggo. No? The language comes from a basic paradigm of determinism. And the whole spirit of it is the transfer of responsibility. I am not responsible, not able to choose my response. So yung mga reactive ng mga tao ay hindi talaga tatanggap na sila may meron din silang responsibilidad. Bakit nangyari itong particular na circumstansya? I'm not responsible, not able to choose my response dahil yan sa boss ko, dahil yan sa'yo, dahil yan sa'yo, dahil yan sa'yo. Ganun. A serious problem with reactive language is that it becomes a self-fulfilling prophecy. People become reinforced in the paradigm that they are determined. They produce evidence to support the belief. They feel increasing victimized and out of control, not in charge of their life and their destiny. They blame outside. Ito na po yung summary po sa reactive na tao. They blame outside forces, other people, circumstances, even the stars for their own situation. So, biniblame nila yung nasa labas, hindi yung sarili nila. No? Proactive people make love a verb. Love is something you do. The sacrifices you make, the giving of self, like a mother bringing a newborn into the world. If you want to study love, study those who sacrifice for others. Even the people who offend or do not love in return. If you are a parent, look at the love you have for the children you sacrifice for. Love is a value that is actualized through loving actions. Proactive people subordinate feelings to values. Love, the feeling, can be recaptured. So yung mga natin, subordinate lang yon. Yung mga emotion natin, subordinate lang yon. Yung superior talaga is our values. So mag-decide tayo based sa ating values, based sa ating virtues. Love, patience, forgiveness,
and compassion. Ang ganda, no? So, sana po, by doing this, we learn a lot of things. No? Ang ganda talaga nitong librong ito, no? Marami tayong matutunan. At sana po, ang wish ko po ngayon, ang dasal ko po ngayon para sa mga followers natin, araw-araw, be a proactive. Avoid being reactive because it is destructive. Yung destructive natin na response, destructive natin na behavior, destructive natin na habit, hindi makatulong yun. No, we hurt more ourselves. Stop hurting ourselves by avoiding reactive response. Be a charge, be an agent, not a victim. Yung mga reactive na mga tao ay feeling victim po yun. No. So stop feeling victim. Start being an agent of love, an agent of change, an agent of transformation, an agent of compassion, an agent of values, an agent of virtues. Yan po yung dasal ko para sa inyo po. Kuya Conrad Lagarde, ating kapatid na pari sa Diocese of Dumaguete, nanood sa atin ngayon, si Jocelyn Bacalares. Uy, gusto mo Pastor Bacalares? Jocelyn Bacalares, no? At si Carolina Espinosa nanood sa atin, no? So, yan lang sa muna, ha? Ang ating live ngayon. Salamat sa inyong pakikinig, no? Quick live lang po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nakakapagod po talaga si Nanette Ravilla Lopisilio. Sobrang nakaka-drain po ang magkaroon ng pamilya na ganyan. So, hindi ka ma-drain, kapatid, kapag proactive tayo. Amen? No. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, the tax of thee with a humble heart. God bless.